Sa ika-22 siglo, nasa bingit ng pagkasira ang kapaligiran ng Earth dahil sa sobrang pagunlad at dami ng populasyon. Dahil imposibleng ayusin ito, gumawa ang mga scientist ng proyekto na tinatawag na Terra Nova na nagpapadala sa mga tao sa 85 milyong taon pabalik sa nakaraan upang simulan muli ang sibilisasyon, umaasa na magiging maayos ito sa pagkakataong ito. Habang naghihintay ng kanilang pagkakataon, ang mga tao sa lungsod ay kailangang magsuot ng mga espesyal na maskara upang harapin ang maruming hangin at kailangan nilang mamuhay sa ilalim ng mahigpit na pagpapatupad ng batas. Ang isang bagong panuntunan ay nagpapahintulot sa mga pamilya na magkaroon lamang ng 2 anak, ngunit sina Jim at Elizabeth ay lihim na may 3 anak, sina Josh, Maddie, at Zoe. Isang araw, nagmamadaling pumasok si Maddie sa apartment at binalaan ang kanyang pamilya na nakita niya ang population police sa gusali. Nang marinig nilang may kumatok, mabilis na itinago ni Elizabeth si Zoe sa isang air vent. Pumasok ang pulis at sinimulang gunuhin ang apartment, ngunit wala silang nakita. Aalis na sana sila nang biglang umiyak si Zoe na natatakot. Binuksan ng isang opisyal ang vent at hinawakan si Zoe, dahilan para mawalan ng kontrol si Jim at inatake ang mga pulis. Ang mga opisyal ay madali siyang nadaig at si Jim ay ipinadala sa isang maximum security na bilangguan sa loob ng 8 taon. Pagkalipas ng 2 taon, binisita ni Elizabeth si Jim sa bilangguan para sabihin sa kanya na nabigyan siya ng lugar sa ika-10 pilgrimage sa Terra Nova, ngunit hindi siya pinapayagang dalhin si Zoe. Bago umalis, binigyan niya si Jim ng maskara dahil ang hangin sa bilangguan ay nagpapasakit sa kanya. Sa loob ng maskara ay napahanap si Jim ng laser cutter na mabilis niyang ginamit para makatakas. Sa kanyang paglalakbay sa downtown sa tren, inalis niya ang trapper ng pulis sa ilalim ng kanyang balat. Nang makarating siya sa kanyang destinasyon, nakita niya ang isang bag na iniwan sa kanya ni Elizabeth na may peking ID, baril, at maraming pera. Sa istasyon ng time portal, naipasa ni na Maddie, Josh, at Elizabeth ang security check. Hindi nagtagal ay dumating si Jim sa pamamagitan ng pagtatago sa ilalim ng isang kotse at ang kanyang ID ay pumasa din sa check. Pagkatapos ay binayaran niya ang isang empleyado upang dalhin siya sa isa pang espesyal na bag na iniwan ni Elizabeth para sa kanya. Pumunta si Jim upang makihalubilo sa naglalakbay na karamihan, ngunit nakita siya sa security camera. Nang sa wakas ay nahanap na niya ang kanyang pamilya, nakipagpalitan siya ng bag kay Elizabeth. Sa sandaling iyon ay kinaladkad siya ng mga gwardya mula sa linya para sa interogasyon kaya naghintay si Jim hanggang ang lahat ng kanyang pamilya ay nakatawid sa portal bago mag-react. Siniko niya ang mukha ng gwardya, nagnakaw ng baril, at tumakbo papasok sa gate. Sa isang segundo, lumitaw si Jim sa nakaraan kasama ang iba pang mga manlalakbay. Agad siyang pinaligiran ng mga sundalo at sinubukan buksan ng kutsilyo ang bag ni Jim, sa pag-aakalang may mga armas ito. Agad na pinabagsak ni Jim ang sundalo habang sinuri ni Elizabeth ang bag, ipinakita si Zoe na nakasuot ng maskara. Pagkatapos ang mga manlalakbay ay dinala sa kolonya, kung saan sila ay tinanggap ni Commander Taylor. Ang kolonya ay lubhang nangangailangan ng doktor at dahil isa si Elizabeth, pinayagan siya ni Taylor na panatilihin ang 3 anak. Ang tanging karanasan ni Jim ay bilang isang pulis kaya siya ay itinalaga sa detalye ng agrikultura. Ang pamilya ay binigyan ng bahay at habang sila ay naninirahan, napagtanto nilang si Zoe ay nawawala. Natagpuan nila siya sa labas na masayang nagpapakain ng ilang mga dinosaur. Aksidenteng binuhat siya ng mga hayop mula sa lupa ngunit bumagsak siya nang hindi nasasaktan. Kinabukasan ay nakilala ni Josh si Sky na ipinakita sa kanya na may butas sa gate. Lumabas sila ng kolonya at lumangoy sa talon. May ilang mahiwagang bato na may mga gintong simbolo, at hiniling ni Sky kay Josh na itago ang sikreto dahil ayaw ni Taylor ng mga tao sa lugar na ito. Sa clinic, sinuri ni Elizabeth ang isang walang malay na magnanakaw na nagngangalang Carter na binaril. Nang tawagin siya ng guard na, "Sixer," biglang tumalon si Carter at naglagay ng laser cutter sa lalamunan ni Elizabeth. Ginamit siya bilang isang kalasag upang ibaba ng guard ang kanyang sandata at kunin ito para sa kanyang sarili. Umalis si Carter sa klinik at napansin ni Jim na pahina-hinala siya, kaya hinabol niya siya sa palengke hanggang sa mahawakan niya ito. Matapos ilayo ng ibang mga gwardya si Carter, dinala ni Taylor si Jim sa talon at sinabi sa kanya na ang Sixers ay isang splinter group na may agenda na nagmula sa ika-6 na pilgrimage na may lihim na supply ng mga armas. Ginawa rin niyang bahagi si Jim ng puwersang panseguridad ng Terra Nova. Sa sandaling iyon ay napansin nila ang 2 sasakyan na papalapit sa kolonya kaya nagmamadali silang bumalik sa kanilang sasakyan upang habulin sila. Ang Sixers ay nagpaputok na nagpapakita na sila ay tumatakas mula sa 2 malalaking dinosaur. Ang isa sa mga halimaw ay bumaba,
ngunit ang isa ay nakay ng isa sa mga Sixer. Pagkatapos ay tinamaan ng dinosaur ang isa sa mga kotse, kaya tumalon si Taylor upang mapaabala ito habang ang sasakyan ay pumasok sa Polonia. Nang ligtas na ang lahat, kinuha ni Jim si Taylor at pinapasok din siya para mabaril ng mga gwardya ang dinosaur para takutin ito. Ang pinuno ng Sixers na si Mira ay gustong iligtas si Carter at nagalok ng meteoric ore bilang papalit. Lumalabas na kontrolado ng Sixers ang quarry, kaya tinanggap ni Taylor ang deal. Di nagtagal pagkatapos nilang umalis, ang Sixers ay inatake ng isang dinosaur at tumapas sila na iniwan ng isang kotse. Narinig ng grupo ni Josh ang umul at sinubukang bumalik, ngunit natuklasan nila na ang mga pyesa ng kanilang sasakyan ay ninakaw ng Sixers. Nakita nila ang abandonadong sasakyan sa malapit at napansin ang dugo sa tabi nito. Sa sandaling iyon ay lumitaw ang dinosaur at ang mga kabataan ay pumasok sa loob ng kotse kung saan nagtatago din ang isang duguan na Sixer. Gusto na nilang umalis sa sasakyan pero nasira na ng dinosaur ang makina kaya naghintay na lang sila. Sa Polonia, napansin ng mga nag-aalalang magulang na nawawala ang mga bata at nagorganisa ang mga gwardya ng paghahanap. Pagsapit ng gabi ay mas maraming dinosaur ang lumitaw at sinimulang sirain ang kotse kaya ang mga kabataan ay nagpaputok gamit ang baril ng mga armas ng Sixers. Natapot ang mga dinosaur matapos ang ilang pagbaril at iniisip ng isa sa mga kabataan na ligtas na para tumakbo pabalik sa Polonia. Ngunit ilang hakbang pa lang ang nagagawa niya ay inatake siya. Halos wala na siyang buhay nang mahanap siya ng team ni Taylor. Hindi nagtagal, inatake muli ng isang dinosaur ang kotse ng mga kabataan at hinila ang isang batang lalaki sa kanyang paa. Si Josh at Sky ay lumabas at nagpaputok para lamang itumba sila ng pangalawang dinosaur gamit ang buntot nito. Sinubukan ng isa pang teenager na abutin ang dati nilang sasakyan at inatake rin, kaya kinailangang tumakbo ni Josh para protektahan siya. Marami pang mga dinosaur ang lumitaw at pinalibutan siya, ngunit sa kabutihang palad ay dumating ang koponan ni Taylor at tinapot ang mga hayop gamit ang mga laser. Iniligtas din ni Josh ang kanyang anak mula sa isang pag-atake sa tamang oras at lahat ay nakabalik ng ligtas. Makalipas ang ilang gabi 3 sundalo ang lumabas sa mga tarangkahan upang kumuha ng mga supply, gayunpaman kailangan nilang ihinto ang sasakyan ng maflat ang gulong, ngunit bigla silang inatake. Kinabukasan, hinanap ng pangkat ni Taylor ang mga nawawalang sundalo, at nakita silang lahat na patay, na ang mga mukha ay puno ng dugo. Dinala ang mga bangkay sa klinik at napagpasyahan ni Elizabeth na ang mga lalaki ay inatake mula sa itaas. Napahanap si Jim ng kuko sa bota ng isang sundalo at ibinigay ito kay Dr. Malcolm, na magpapatakbo ng ilang pagsusuri. Pag-uwi ni Elizabeth sa gabi, ipinaalam niya kay Jim na napahanap sila ng bagong species ng mandaragit. Inamin din niya na nakipag-date siya kay Malcolm bago nakilala si Jim. Nang maglaon, nang ang mag-asawa ay sinusubukang maging intimate, naparinig sila ng kakaibang hiyawan sa labas. Lumabas sina Jim at Josh upang mag-imbestiga at nahanap ang ilang lumilipad na reptilya. Binato sila ni Josh ng bato ngunit nagalit ito sa kanila at umatake sila. Ang mga lalaki ay nagtamo ng ilang mga sugat bago sila nakabalik sa bahay at ang mga hayop ay lumipad palayo. Kinaumagahan, kinumpirma ni Malcolm na tumutugma ang mga gasgas sa mga peklat sa mga patay na sundalo. Hindi nagtagal, lumipad ang mga nilalang sa Polonia at nagsimulang umatake sa mga residente. Nagtakbuhan ang lahat para magtago at buti na lang walang namatay, pero maraming sugatan. Sabay-sabay na lumipad ang mga hayop at hindi maintindihan ng mga lokal kung ano ang ikinatapot nila. Nagawa ng mga sundalo na mabaril ang isa at kinuha ni Malcolm ang katawan upang pag-aralan ito. Naniniwala siya na ang mga nilalang ay lumilipat mula sa ibang rehiyon, na napumpirma nang ang kanilang scanner ay nakahanap ng libu-libong katulad ng mga hayop sa kagubatan. Naalala ni Taylor na noong itinayo nila ang kolonya ay nakakita sila ng mga kabibi sa lupa na nagpataba sa lupa, ibig sabihin, umatake ang mga nilalang dahil ito ang kanilang breeding ground. Para makahanap ng solusyon, kakailanganin nila ng 2 buhay na specimen para pag-aralan ang mga ito. Lumabas si Jim kasama ang isang team at dinala nila ang mga kinakailangang specimen. Matapos itong pag-aralan nila Malcolm at Elizabeth, nalaman nila na makakagawa sila ng isang malapas na pheromone na maaaring makaakit sa lahat ng mga nilalang mula sa Polonia patungo sa ibang lokasyon kung saan sila maaaring mag-breed. Sa gabi, libo-libo sa mga lumilipad na hayop na ito ang umatake sa Polonia at dahil ang mga scientist ay nagtatrabaho pa rin sa pheromone, lahat ay kailangang magtago sa kanilang mga tahanan. Hindi nagtagal ay pumasok sila sa bahay ni Jim sa pamamagitan ng mga lagusan at pinatumba ang crush ni Maddie na si Mark. Mabilis na dinala ni na Josh, Maddie, at Sky ang katawan sa isa pang silid para lamang matuklasan na nakalimutan nila si Zoe.
Kasalukuyan siyang nagtatago sa ilalim ng furniture at sinubukan siyang iligtas ni Josh, ngunit hinarangan siya ng maliliit na dinosaur. Sa kabutihang palad, nagawa niyang itulak ang mga ito at nailigtas si Zoe nang siya ay sasalapayin. Nang handa na ang pheromone, inilagay ito ni Jim at Taylor sa likod ng isang kotse at inispray ito upang sundan sila ng mga nilalang sa isang bagong lokasyon na matagumpay na naalis ang mga ito. Maya-maya sa Outpost 3, isang scientist ang naglalaro sa paligid ng isang green beetle. Sinundan niya ito palabas ng gusali at nabangga niya ang isang dinosaur na agad na nilamon siya. Hindi nagtagal, dumating sina Elizabeth, Taylor at isang sundalo upang mag-imbestiga dahil nawalan sila ng komunikasyon sa kanyang outpost. Napansin nilang bukas ang gate at ang mga cable ay nagkapira-piraso. Sa loob ay may nakita silang mga tala na nagsasabing, huwag lumabas, at hindi ito panaginip. May mga ingay na nanggagaling sa kabilang kwarto at paglingon nila sa loob ay may nakita silang 2 taong nakatali sa mga mesa bago nagpakita ang isang babae sa bintana. Hindi niya maalala kung bakit siya narito. Ang tanging naalala niya ay tumatakbo siya sa snow bago napadpad sa lab. Sa lab, nakita nila ang isang video na iniwan ng namatay na scientist na nag-uusap tungkol sa mga maagang yugto ng pagkawala ng memorya na pinagdadaanan ng lahat sa kanyang koponan, kabilang ang kanyang sarili. Sa pagtingin sa mga tala, naisip ni Elizabeth ang ilang uri ng eksperimento na nagkamali at inihayag ni Taylor na ang outpost ay nasa ilalim ng quarantine hanggang sa malaman nila ito. Si Elizabeth ay nagsimulang magtrabaho sa pagsusuri sa lahat ng mga bagay sa lab at pagkatapos ng isang mabilis na tawag sa telepono kay Jim, hindi niya naaalala kung sino si Zoe. Kinabukasan ay nag-aalala si Jim dahil wala silang narinig mula sa Outpost 3. Ayaw umalis ng mga sundalo nang walang utos ni Taylor, kaya hiniling ni Jim kay Malcolm ang kanyang pribadong sasakyan. Pumayag si Malcolm basta kasama din siya, at bago umalis ay binigyan niya ng ugat si Jim para nguyain dahil patuloy siyang bumabahing dahil sa sipon. Nang makarating sila sa outpost, nakita nila ang mga dinosaur na kinapagat ang mga wire, ngunit ang mga hayop ay tumakbo kaagad nang makita nila ang mga ilaw. Ang dalawa ay pumasok sa lab para lamang barilin ni Elizabeth si Jim gamit ang isang sonic rifle. Hindi niya nakilala ang kanyang asawa, ngunit nakilala niya si Malcolm at niyakap pa niya ito. Lumalabas na nawala ang 20 taon ng kanyang memorya at iniisip na siya ay nasa medikal na paaralan muli. Pinagmasdan ni Malcolm ang mga tala na ginawa ni Elizabeth bago mawala ang kanyang mga alaala at nalaman niyang may ilang uri ng virus sa lab na ito. Ang pagkawala ng memorya ay ang unang sintomas at sa huli ay nagtatapos ito sa kamatayan. Napakita sila ng video na nai-record ni Elizabeth bago mawala ang kanyang mga alaala at naglarawan siya ng ilan pang sintomas. Sa sandaling iyon nawalan ng kuryente at lumabas si Jim, na iniisip na ang mga dinosaur ay kinapagat muli ang mga wire. Gayunpaman, naparinig siya ng kakaibang ingay at may dumaan na anino. Sinundan ito ni Jim sa loob, kung saan nakita niya ang mga pinutol na wire at isang walang malay na sundalo. Biglang tumanon si Taylor sa ibabaw ni Jim at nagbanta na babarilin siya dahil nawalan na rin siya ng memorya. Sa pag-aakalang nasa digmaan siya, nagtanong si Taylor tungkol sa kanyang pamilya bago hinampas si Jim. Sa lab pinag-aaralan ni na Elizabeth at Malcolm ang mga sample ng dugo at natuklasang may nag-eeksperimento sa gene therapy. Sinubukan ni Malcolm na gamitin ang sandali para halikan si Elizabeth, ngunit sa sandaling iyon ay pumasok si Jim at hinila siya palayo. Pagkatapos ay sinabi ni Jim sa kanila ang tungkol kay Taylor na kakawala lang at na-curious si Elizabeth na walang sintomas si Jim. Kinulungan ni Malcolm si Jim na ilipat ang walang malay na sundalo ngunit sa gitna nito ay nawala rin ang kanyang mga alaala. Sa sandaling iyon ay may lumitaw na dinosaur sa likod nila kaya nagtago sila sa likod ng pinto. Binasag ni Jim ang ilang mga wire bilang pain at tumakbo ang dinosaur para kainin ang mga ito, kaya ikinulong ng mga lalaki ang nilalang. Pagkatapos ay nagsimulang mag-freak si Malcolm kaya pinatumba siya ni Jim ng isang suntok. Sa lab nalaman ni Elizabeth sa computer na ang mga eksperimento ay ginawa sa isang lalaking may Alzheimer's. Biglang bumahin si Jim at inilabas ang ugat na ibinigay sa kanya ni Malcolm. Sinuri ito ni Elizabeth sa pag-aakalang ito ang lunas, ngunit negatibo ang pagsusuri. Pagkatapos ay bumahing muli si Jim at napagtanto ni Elizabeth na ang sipon nito ay pinipigilan ng mutated virus, kaya hinalikan niya ito para mahawa sa kanyang sipon. Sa Polonia naghalikan sina Josh at Sky, ngunit inamin ni Jim na iniisip niya pa rin ang kasintahan na iniwan niya sa hinaharap. Pagkatapos ay ipinakilala ni Sky si Josh kay Tom, na maaaring magdala ng mga item at tao mula sa hinaharap kung magbabayad sila sa kanya ng sapat. Malinaw na walang pera si Josh, ngunit interesado si Tom na makuha ang tiwala ng anak ng isang pulis.
Hindi nagtagal ay dumating si Taylor sa tarangkahan at sa pag-aakalang ito ay isang kaaway na bansa, pinatumba niya ang isang bantay. Nag-aalala si Maddie sa kanyang mga magulang kaya dinala siya ni Mark sa opisina para tanungin si Teniente Washington tungkol sa kanila. Biglang tumalon si Taylor at kinuha si Mark bilang hostage, pero at least nakilala niya si Washington. Dahil patuloy na nagtatanong si Taylor tungkol sa kanyang pamilya, kinailangang ipaalala sa kanya ni Washington na patay na ang kanyang asawa. Nang marinig ang dayong trahedya, sinubukan ni Taylor na tapusin ang sarili, ngunit pinigilan siya ni Washington sa pamamagitan ng pagbaril sa kanya gamit ang sonic rifle. Sa umaga, gumising si Taylor sa kanyang mga alaala salamat sa isang bakuna na ginawa ni Elizabeth. Maayos ang lahat at bumuti ang pakiramdam. Samantala si Tom ay lihim na nakipagkita sa Sixers. Lumalabas na siya ay nag-espiya para sa kanila at hiniling niya kay Mina na dalhin ang kasintahan ni Josh upang makuha nila ang anak ng isang pulis sa ilalim ng kanilang kapangyarihan. Makalipas ang ilang gabi, napakita ang mga gwardya ng gate ng kakaibang gumagalaw sa gubat at hinabol nila ito. Pagkatapos ng ilang pagsubok, natuklasan nila na ito ay isang maliit na batang babae na nagngangalang Leah. Dinala siya sa clinic, kung saan marami siyang sinira hanggang sa magawa siyang kaibiganin ni Elizabeth. Ipinaliwanag ni Leah na patay na ang kanyang mga magulang at gusto niyang bumalik sa hinaharap upang manirahan kasama ang kanyang lola, ngunit ipinalam sa kanya ng mga matatanda na ang portal ay gumagana lamang ng one-way. Dahil takot si Leah kay Taylor dahil sinabihan siya ni Mira na masama siyang tao, kinuha ni Elizabeth si Leah para manirahan kasama ang kanyang pamilya. Sa paghihinalang baka isang espiya si Leah, pumunta si Washington at ilang sundalo sa gubat para hanapin ang backpack ni Leah. Bigla silang inatake ng Sixers at si Washington ay walang tapot na hinarap sila, ngunit nadaig at nahuli siya ng grupo. Pagkatapos ay dinala ng Sixers ang kanilang mga hostage sa Polonia, kung saan sinubukan ni Mira na ipagpalit sila kay Leah. Gayunpaman, nais ng batang babae na manatili dito, kaya pinakawalan ni Mira ang mga sundalo at umalis ang Sixers na walang dala. Maya-maya, may isang mag-asawang nagulat na may pumasok sa kanilang bahay at tumambad sa isang walang laman na nakatagong compartment sa ilalim ng sahig. Naalala ni Washington na ang bahay na ito ay dating kay Mira at ibinalita ni Jim na kailangan nilang hanapin si Leah. Tumakbo sila sa gate at hinuli siya bago siya makatakas. Lumalabas na kumuha si Leah ng isang misteryosong lalagyan sa compartment at para dalhin ito kay Mira, sa ilalim ng pagbabanta na sasaktan ng kapatid ni Leah para pumilos siya. Hindi niya alam kung paano buksan ang lalagyan at walang sino man ang maaaring magbukas nito sa pamamagitan ng puwersa. Hindi naniniwala si Taylor sa kwento ng kapatid at ikinulong ng mga gwardya ang babae sa ngayon. Nang maglaon sa bahay, napahanap si Jim ng isang tala mula kay Leah na nagsasabing, "I'm sorry," na nakita niyang patunay sa kwento tungkol sa kanyang kapatid. Nagpasya si Jim na iligtas ang bata ngunit nang pumasok siya sa gubat, nahulog siya sa isang bitag ng lubid na iniwan ng Sixers at aksidenteng nalaglag ang kanyang baril. Lumitaw ang isang dinosaur at sinubukan siyang salakayin para lamang mabaril ng Sixers. Si Jim ay bumagsak at dinala sa kanilang kampo, kung saan ipinaliwanag ni Mira na ang kapatid ni Leah ay hindi kailanman nasa panganib. Niloko lang niya si Leah para ma-motivate siya. Ibinahagi din ni Mira na nilapastangan ni Taylor ang ilang makapangyarihang tao mula sa hinaharap na gustong iligpit siya. Ang mga taong ito ay hawak din ng anak na babae ni Mira at nagtatrabaho siya sa ilalim ng kanilang mga utos upang protektahan siya. Tumanggi siyang sabihin kung sino ang mga taong iyon at pinabalik si Jim kasama ang kapatid ni Leah. Nang muling magkasama ang magkapatid, hindi sinabi ni Jim kahit kanino ang natutunan niya kay Mira. Pagkalipas ng ilang gabi, isang sundalo ang nagsuri sa isang istasyon ng komunikasyon. Pagbukas niya ng pinto, inatake siya at pinatay ng isang dinosaur. Sa umaga, dumating ang team upang mag-imbestiga at ipinapalagay nila na isa lamang itong random na ligaw na nilalang, ngunit napahanap si Jim ng mga scratch mark sa loob ng gusali na nagpapahiwatig na maaaring ito ay isang bitag. Ang katawan ay dinala sa clinic at nakita ni Elizabeth ang dugo ng isang herbivore dinosaur, na ayon kay Jim ay ginamit bilang pain upang maakit ang mandaragit. Ito ay nagpapatunay na ito ay hindi isang aksidente, ito ay pagpatay. Sina Washington at Jim ay nagtanong sa iba pang mga sundalo at nalaman na ang namatay na lalaki ay may lihim na kasintahan. Pagkatapos ay tiningnan nila ang mga gamit ng biktima at napagtantong nawawala ang kanyang tag. Ang radar ay nagpapahiwatig na ito ay gumagalaw, kaya ang koponan ay pumunta sa gubat upang sundan ang dinosaur na numunok sa tag. Matapos ang mahabang habulan, nagawang barilin ng grupo ang nilalang at nakuha ang tag sa tiyan nito. Ang tag ay naglalaman ng selfie ng namatay na sundalo na kasama ang isang babaeng may asawa.
Ang koponan ay bumalik sa Polonya at tinanong ang babae na tumanggi sa pagkakaroon ng isang relasyon. Sa sandaling iyon ay dumating ang kanyang asawa at inamin na alam niya ang tungkol sa panloloko ng kanyang asawa kaya pinatay niya ang sundalo. Kinabukasan ay inihayag ni Taylor na ang mamamatay tao ay itatapon mula sa Polonya. Ang lalaki ay ipinadala sa gubat na mayroon lamang isang sandata at isang maliit na backpack. Ilang sandali pa ay natagpuan na siya ni Jim, na naghinala na nagsinungaling ang lalaki para protektahan ang kanyang asawa. Inamin ng lalaki na totoo ito, kaya't pinapasok siya ni Jim pabalik sa Polonya at pinuntahan nila ang asawa. Gayunpaman, sinabi niyang hindi rin niya pinatay ang sundalo, sa katunayan ay nakipaghiwalay siya sa sundalo ilang linggo na ang napaparaan dahil mahilig itong magsugal ng labi sa bar ni Tom. Pagkatapos ay tiningnan ni na Washington at Jim ang mga record ng pananalapi ng sundalo at natuklasan ng isang tao na may utang sa kanya ng maraming pera. Sa wakas ay may patunay na may illegal na sugal sa bar na iyon, agad na inaresto ng mga sundalo si Tom. Habang ginadalugad ng team ang bar para sa mga pahiwatig, sinabi sa kanila ng guard na si Curran na natatapas si Tom. Sina Jim at Taylor ay sumama sa kanya sa gubat at ipinahayag na si Tom ay bumalik sa Polonya dahil ang pag-aresto sa kanya ay gawa-gawa lamang. Si Curran pala ang may utang sa namatay na sundalo kaya naman pinatay niya ito. Itinanggi ito ni Curran at sinubukan barilin si Taylor, ngunit binigyan pala siya ng walang balang armas. Pagkatapos ay binugbog ni Taylor si Curran at nakita niya ang mga talaan ng pagsusugal na nakatago sa jacket ni Curran mula noong kinuha niya ang mga ito habang ginaganugad nila ang bar. Bilang parusa, ipinatapon si Curran sa gubat ng walang mga supply. Samantala, dinala ni Malcolm sa klinik ang isang rare na itlog ng dinosaur. Hindi pa ito napipisa dahil sa depekto sa katawan, kaya nagsagawa ng operasyon si Elizabeth sa pamamagitan ng shell para ayusin ang binti ng sanggol. Sa wakas ay napisa ang itlog at pinahintulutan si Zoe na panatilihin ang dinosaur bilang isang alagang hayop. Sa gabi, binigyan ni Tom sina Josh at Sky ng mapa upang makipagkita kay Mira. Habang tumatawid ang mga bata sa gubat, pinalibutan sila ng Sixers at tinapan ang kanilang mga mata para dalhin sila sa kanilang pinuno. Inamin ni Mira na maaari siyang magpadala ng mga mensahe sa hinaharap at pumayag na dalhin ang kasintahan ni Josh, ngunit bilang kapalit ay dapat niyang ipangako na gagawa siya ng malaking pabor para kay Mira pagdating ng panahon. Makalipas ang ilang araw, lumitaw ang isang bulalapaw sa kalangitan at mabilis na bumagsak sa Earth, na nagdulot ng pagputok ng electromagnetic pulse na sumira sa kuryente ng kolonya. Ang isang malaking fragment ng meteor ay gumawa din ng isang epekto na ang mga shockwave ay nagdulot ng matinding pinsala sa kolonya. Sa lalong madaling panahon ang balita ng colony blackout ay nakarating kay Mira, na nagutos sa kanyang mga tauhan na tulungan siyang i-trap ang isang dinosaur. Ang malaking halimaw ay nagpapakita sa mga pintuan ng kolonya na handang umatake, kaya nagpaputok sina Taylor at Jim ng ilang fire arrow upang lumikha ng wall of fire sa pagitan ng kolonya at ng dinosaur. Sa sandaling iyon ay napansin ni Taylor na may mga arrow sa likod ng dinosaur, na nangangahunugang ito ay nakakagambala. Tumakbo ang dalawa sa lab at nahanap si Carter kasama ang dalawang Sixers na nagnanapaw ng misteryosong containment. Isang away ang naganap at habang sina Taylor at Jim ay abala sa pakikipaglaban, ginamit ni Carter ang pagkakataong makatapas kasama ang containment. Hinabol siya ni Jim, ngunit sa kasamaang palad ay nawala siya sa dilim. Nakita ni Tom ang lahat ng ito at pumunta sa lab para pumatay ng isang kaaway para makuha ang tiwala ni Taylor. Sa umaga, inayos ni Tom ang ilang microchip na nagbalik ng kuryente sa Polonya. Ilang sandali pa ay sinalubong ni Mira at Carter si Lucas sa gubat para ibigay sa kanya ang containment. Binuksan niya ito at nakakita ng ilang larawan na kahawig na mga malapit sa talon. Sinabi ni Lucas na ngayon ay kailangan gumawa ng pagpipilian si tatay, na inihayag na siya ay anak ni Taylor. Pagkalipas ng ilang araw, ipinalam ni Tom kay Josh na kailangan niyang magnapaw ng ilang bihirang gamot mula sa lab ng kanyang ina para kay Mira. Pero gusto muna ni Tom ng patunay na talagang kayang dalhin ng Sixers ang kanyang kasintahan. Dinala siya ni Tom sa hideout at gumamit si Mira ng espesyal na makina na nagpapahintulot kay Josh na makausap ang kanyang kasintahan sa hinaharap. Malapit sa dalampasigan, napahanap sina Jim at Taylor ng isang patay na vampira at hinala ni Taylor na si Curran yun, kaya nagpasya siyang manatili upang mag-imbestiga. Sinundan niya ang isang bakas ng dugo at natagpuan si Curran na may sugatang binti. Nasaktan pala siya ng isang Komodo dragon na humabol sa kanya sa gubat at naghihintay na mahimatay si Curran para umatake. Nang sa wakas ay lumitaw ang Komodo, madali siyang tinapot ni Taylor gamit ang isang malaking talim at ilang apoy.
Pagkatapos ay sinabi ni Taylor kay Karen na upang matubos ang kanyang sarili, kailangan niyang hanapin ang Sixers at magpanggap na sumama sa kanila upang matuklasan kung sino ang espiya sa Polonia. Nang gabing iyon ay ninakaw ni Josh ang ID ng kanyang ina at gumawa si Tom ng kopya. Binigyan din niya si Josh ng baril. Pagkatapos ay pumasok si Josh sa clinic at sinubukan gamitin ang peking ID sa cabinet ngunit hindi ito gumana, kaya kinailangan niyang barilin ng lock para makainom ng gamot. Ang impact ay nag-iwan ng mga peklat sa kanyang katawan. Sa umaga, siniyasat ni Jim at Elizabeth ang break-in. Samantala, nag-aalala si Josh na maaaring mga ilangan ng gamot ang ilang pasyente, kaya pumunta siya sa bar para kumuha ng bote pabalik. Sinabi rin niya kay Tom na masyadong maraming tanong ang tatay niya, kaya binaril ni Tom ang isang lasenggo mula sa kanyang bar para i-frame siya. Pagdating ng lalaki sa clinic, nakita ni Elizabeth ang mga peklat at kinumpirma ng pagsusuri na iniinom niya ang gamot bilang kasiyahan. Sa gabi ay nagpasya si Josh na sabihin sa kanyang mga magulang ang totoo, na iniharap ang bote ng gamot bilang patunay. Agad na hinarap ni Jim si Tom, na kinumpirma na may paraan si Mira para makipag-usap sa hinaharap. Nang ipaalam ito ni Jim kay Taylor, ipinaliwanag ni Taylor na ang tanging taong may kakayahang lumikha ng naturang teknolohiya ay ang kanyang sariling anak, na nawala matagal na panahon na ang nakalipas. Dahil tumangging magsalita pa si Tom, ikinulong siya ni Taylor sa isang silid na may napakalakas na sirena. Lumipas ang mga araw at naglagay na rin si Taylor ng mga bagay sa pagkain, pero hindi pa rin sumusuko si Tom. Pagkaalis ni Taylor, inakala ng isang nahihibang na si Tom na si Jim ay si Taylor at sinabing ilantad niya ito sa pamamagitan ng paglalantad kung ano ang ibinaon niya sa ilalim ng Pilgrim's Tree. Pumunta si Jim sa lab para hanapin ang Pilgrim's Tree sa isang mapa at nakita siya ni Malcolm, kaya ipinaliwanag niya na ang punong ito ay kung saan nanatili si Taylor sa kanyang mga unang araw pagkatapos makarating sa Terra Nova. Nang napuhan na niya ang lokasyon, pumunta si Jim sa puno at nagsimulang magukay para lamang makahanap ng kalansay ng tao. Dinala ito ni Jim kay Elizabeth, na nagtala na ang katawan ay nawawala ang kanang braso at isang bali sa kanyang tadyang na maaaring nagpapahiwatig na ang tao ay binaril. Naghihinala kay Taylor, hiniling ni Jim sa kanya na panatilihing sikreto ang kalansay. Sa gubat, si Mark at isang security team ay kumuha ng mga supply sa Outpost 9. Bigla silang tinambangan ng Sixers at ninakaw ang lahat ng kanilang mga supply bago ito dinala pabalik. Sa Polonia, napansin ni Maddie ang isang malaking tutubi at binaril ito upang ibagsak ito. Ang isang mas malapit na pagtingin ay nagpapakita ng isang microchip na nakatago sa katawan nito. Sinuri ni Malcolm ang chip at ipinaliwanag na ang tutubi ay ginamit tulad ng isang kalapati sa pagitan ni Mira at ng espiya. Hindi nagtagal ay bumalik ang team ni Mark at ibinahagi ang nangyari. Sinabi ni Washington na hindi niya inayos ang misyon na iyon hanggang matapos maaresto si Tom, kaya hindi siya maaaring maging espiya. Pumayag si Taylor at sa wakas ay pinakawalan si Tom. Pagkatapos magpatakbo ng ilang pagsubok, natuklasan ni Elizabeth na ang skeleton ay hindi pag-aari ng sinumang manlalakbay sa mga talaan. Dumating sila minsan sa pagitan ng pangalawa at pangatlong pilgrimage na hindi dapat posible. Pumunta si Jim upang harapin si Tom, na nagbahagi ng kwento. Si Tom ay dating isa sa mga gwardya at isang gabi habang siya ay nagpapatrolya, naparinig siya ng putok at nakita niya si Taylor sa tabi ng bangkay. Hindi niya alam kung kaninong kalansay iyon, pero paulit-ulit lang na inuulit ni Taylor ang taong iyon na dumaan sa portal dahil ginawa ito ni Lucas. Sa katunayan iyon ang huling gabing may nakakita kay Lucas. Samantala, natuklasan ni Malcolm ang kalansay at iniulat ito kay Taylor. Nagpanggap si Jim na natagpuan niya ang kalansay salamat sa isang hindi kilalang tip at sinabi ni Taylor na malamang na ito ay isang patay na Sixer. Hindi niya pinagalitan si Elizabeth sa pagtatago nito, nakakaiba sa lahat. Sa kalaunan ay pinagaling ni Malcolm ang tutubi at pinakawalan ito ni Taylor sa panahon ng Harvest Festival kaya walang makakauwi. Sinundan nila ito sa paligid ng bayan at laking gulat nila nang makitang huminto ito sa bahay ni Jim. Sa parehong oras ang mga bata ay gumaganap ng isang dula tungkol sa simula ng Terra Nova at napansin ni Jim na ang isa sa mga founding general ay nawawalan ng braso. Bago siya makapag-imbestiga, hinanap siya ni Taylor upang arestuhin siya. Ikinulong si Jim at nagalok si Taylor na papalayain siya kung kakalimutan niya ang pagsisiyasat ng kalansay, ngunit tumanggi si Jim at tinanong si Taylor kung pinatay niya ang general. Inamin ni Taylor na ginawa niya ito para pigilan ng general na patayin siya. Sinabi niya na ang general ay ipinadala ng parehong mga tao na nagpadala ng Sixers at hindi sila naniniwala sa isang bagong simula. Ang kanilang layunin ay ipadala ang mga likas na yaman ng Terra Nova sa hinaharap upang ibenta ang mga ito.
Nagtatrabaho din si Lucas para sa kanila at sinira ni Taylor ang kanyang trabaho, kaya tumakas si Lucas. Nang hinabol siya ni Taylor, nakita niyang binuksan ni Lucas ang portal para sa general na nagtangkang pumatay kay Taylor upang maging bagong pinuno. Nauna siyang pinatay ni Taylor ngunit hindi niya kayang patayin ang sarili niyang anak kaya nakatakas si Lucas. Dahil si Jim ay nagpakita ng pag-unawa, pinalaya siya ni Taylor dahil sigurado siyang hindi siya ang espiya. Maya-maya ay inanunsyo ni Taylor na aalis siya para sa isang araw na paghahanap at iniwan si Jim sa pamamahala. Habang ginalugad ni Taylor ang lugar sa paligid ng talon, nakita niya ang higit pang mga equation ni Lucas na napaukit sa mga kalapit na bato. Mayroon ding mga labi ng campfire na nagpapahiwatig na naroon si Lucas. Biglang sumulpot si Mira sa likod niya at tinutukan siya ng baril, na sinasabing papalapit na si Lucas sa paggawa ng two-way time portal. Pagkatapos ay tinali niya si Taylor para isama siya. Sinubukan ni Taylor na tumakbo palayo at binaril siya ni Mira, ngunit nakakuha siya ng kuko ng dinosaur na napulot niya mula sa lupa. Habang patuloy silang naglalakad ay ginamit ni Taylor ang kuko upang putulin ang mga lubid at naghintay ng pagkakataon para salakayin si Mira, na lumaban ng gusto ngunit natalo. Kinuha ni Taylor ang kanyang baril at pinilit siyang sumama sa kanya, ngunit masasabi nilang may sumusunod sa kanila. Ilang sandali pa ay natagpuan sila ng dalawang dinosaur, kaya binaril sila ni Taylor bago tumakbo kasama si Mira. Nakarating sila sa gilid ng talon at walang pagpipilian si Taylor kundi putulin ang mga lubid ni Mira, pagkatapos ay tumalon silang dalawa sa tubig. Nagawa nilang lumangoy tungo sa kaligtasan, ngunit nawala ang kanilang mga baril. Alam ng dalawa na mahahanap sila ng mga dinosaur sa lalong madaling panahon, kaya pumayag silang magtulungan upang mabuhay. Gumawa sila ng pana, mga palaso, at isang sibat na kanilang sinindihan ng apoy. Pagdating ng unang dinosaur, sabay silang umatake at naghirap ang hayop sa ilalim ng apoy. Tinitingnan ng pangalawang dinosaur ang estado ng kanyang asawa at nagpas siyang umalis ng magkasama. Pagkatapos ay naghiwalay sina Taylor at Mira. Sa Polonia, napansin ng mga gwardya sa watchtower ang isang kumikislap na liwanag na nagmumula sa gubat. Napagpasyahan ni Jim na ang liwanag na ito ay maaaring ang paraan na ginagamit ng Sixers upang makipag-usap sa espiya sa loob ng kolonya. Kaya sinabi ni Jim kay Mark at isa pang sundalo na bantayan ng mga ilaw na nagmumula sa loob ng mga pader ng kolonya. Napahanap si Mark ng isang kumikislap na ilaw na nagmumula sa hindi natapos na pabahay. Nagmamadali silang pumunta sa gusali ngunit wala silang nakitang tao sa loob. Si Sky ay nagtatago sa malapit na may salamin sa kanyang kamay at duguan dahil sa isang sugat. Ngunit siya ay tumapas nang marinig niya ang mga sundalo. Nakarating siya sa klinik at nagawa niyang magnapaw ng healing spray para gumaling ang sugat. Balik tayo sa hindi natapos na pabahay. Nakita ni Jim ang isang patak ng dugo nang hindi sinasadya sa isang lata ng paint sealant. Sinusubukan niyang kolektahin ang patak ngunit nang hinawakan niya ito, ang dugo ay agad na pumalat sa likido na nagpalabnaw dito. Dinala niya ito kay Malcolm at tinistorbo siya hanggang sa pumayag siyang subukang kumuha ng malinis na sample. Samantala, may meeting si Sky sa Sixers ngunit hindi siya makaalis sa Polonia dahil nadobol ang seguridad. Sa sandaling iyon ay nakita niya si Josh na naghahanda na lumabas para sa detalye ng trabaho at niyaya niya ang sarili na sumama. Pagkarating nila sa working area, binanggit ni Sky na pupunta siya sa check-in kasama ang foreman ngunit sa halip ay lumabas siya para sanubungin ang Sixers. Dinala nila siya sa hideout at ibinigay niya sa kanila ang intel na nakuha niya papalit ng pakikipagkita sa kanyang ina, na may matinding sakit at napapakuha lamang ng gamot tuwing nagdadala si Sky ng intel sa oras. Salamat sa pagsisikap ni Malcolm, nakakuha si Jim ng malinis na sample ng dugo na dinala niya kay Elizabeth. Ang sample ay hindi masyadong malinaw kaya ang mga resulta ng DNA ay magiging handa sa susunod na araw. Sa kalagitnaan ng gabi, pumasok si Sky sa clinic para sirain ang sample ng dugo. Sa umaga, nahanap ni na Elizabeth at Jim ang nawasak na sample at napagtanto na isang tao lang na nagtatrabaho sa clinic ang makaka-access nito dahil walang nasirang lock. Sinuri pa rin ni Elizabeth ang nawasak na sample at may sapat na data upang makumpirma na ang espiya ay isang babae. Nang bumalik si Taylor sa Polonia, napansin niyang kakaiba ang kinikilos ni Sky. Samantala, sinubukan ni Zoe na itago ang kanyang alagang dinosaur dahil gusto ng mga matatanda na pakawalan ito sa kagubatan, ngunit nahuli siya. Pagkatapos ay dinala ng kanyang pamilya si Zoe sa labas ng gate at sama-sama nilang pinalaya ang maliit na hayop na mabilis na inampon ng isang may sapat na gulang na dinosaur. Maya-maya ay naglagay si Taylor ng mga bantay sa paligid ng terminus, ang makina na magbubukas ng portal. Malapit na dumating ang ika-11 pilgrimage at ayaw niyang maabot sila ng Sixers.
Tinatanong ni Jim ang lahat ng babaeng nagtatrabaho sa clinic at ginamit ni Sky si Josh bilang kanyang alibi. Pagkatapos ay hiniling ni Sky kay Josh na takpan siya, at sinabing ng gabing iyon ay kumukuha siya ng tanso mula sa maintenance para sa isang personal na proyekto. Matapos ang ilang pag-aalinlangan ay pumayag si Josh. Nang gabing iyon ay lumabas si Sky upang bisitahin ang kanyang ina at laking gulat niya nang makita si Lucas doon. Ipinaliwanag niya na natuklasan niya kung paano ihatid ang mga tao mula sa Terra Nova patungo sa hinaharap, ngunit aabutin ng ilang linggo ang mga huling kalkulasyon. Gusto ni Lucas na gamitin ni Sky ang pangunahing supercomputer ng Polonia upang gawin ito ng mabilis o papatayin niya ang kanyang ina. Samantala, nagpadala si Jim ng security camera sa isang drainage ditch na maaaring maging daan papasok at palabas ng Polonia. Pagkatapos ay tinanong niya si Josh tungkol sa kwento ni Sky at si Josh ang nag-cover para sa kanya. Kinaumagahan, inilagay ni Sky ang data ni Lucas sa computer ng Polonia at mabilis itong natapos bago ito kinuha. Nang sinubukan niyang magtanong kay Lucas, pinalis siya nito. Ang pagtapas niya ay napunan ng camera at hinarap ni Jim si Josh, na nagsabi sa kanya ng totoo. Sa susunod na paglalaro ni Taylor ng chess kasama si Sky, casual niyang binanggit ang susunod na supply convoy na pupunta sa Outpost 3. Nahulog si Sky sa pain at nakita siyang umalis muli sa Polonia. Sa pag-aakalang sasalapayin ng Sixers ang convoy, nag-organisa ang koponan ni Taylor ng plano na tambangan muna sila, ngunit ang tanging bagay na gumagalaw sa gitna ng mga puno ay ilang dinosaur. Sa hideout ng Sixers, nagalit si Mira na hindi sinabi ni Sky sa kanya ang tungkol sa convoy. Nang sabihin ni Sky na hindi niya alam, nagbanta si Mira na hindi bibigyan ng gamot ang kanyang ina maliban kung magbibigay siya ng mas mahusay na impormasyon. Sumagot si Sky na tinulungan niya si Lucas, na hindi alam ni Mira, at kung ano man ang mangyari sa kanyang ina ay aalis na siya. Pagkatapos ay inanunsyo ni Lucas na babalik siya sa hinaharap at sinabihan si Sky na huwag nang bumalik sa Polonia dahil papatayin ng kanyang mga amo ang lahat ng tumutol. Napunsen siya, inamin ni Sky sa kanyang ina na isa siyang espiya. Itinuro ng matandang babae na halos tapos na ang kanyang oras, kaya dapat pumunta si Sky sa Polonia at bigyan ng babala ang lahat. Pagkatapos ng isang emosyonal na palem, umalis si Sky. Sa Polonia, nakita ni Jim ang mga nahap na card na ginamit ni Sky para ma-access ang Relay Station 9, kaya pumunta sila roon at nahanap ang lugar kung saan itinatago ni Sky ang kanyang baril. Sa sandaling iyon ay nagpakita si Sky at sinabi sa kanila ang lahat. Samantala, nakita ng mga gwardya malapit sa terminus na nag-activate ang makina sa isang segundo. Sinubukan nilang bigyan ng babala si Taylor, ngunit hindi gumagana ang radyo. Nagpakita si Lucas at pinaputok ng enerhiya ang terminus na nagpabagsak sa lahat ng mga sundalo. Sa kalaunan ay dumating sina Jim at Taylor at nagbanta na babarilin siya, ngunit sinabi ni Lucas na kung gagawin nila iyon ay sisirain nila ang portal, na puputulan ng Terra Nova mula sa hinaharap magpakailanman. Pagkatapos ay pumasok si Lucas sa terminus at nawala. Nang bumalik si Sky sa Polonia, laking gulat niya nang makita ang kanyang ina doon. Iniligtas pala siya ni Curran sa utos ni Taylor. Sa umaga sinabi ni Taylor sa Polonia na sila ay aatake, ngunit lalaban sila hanggang sa pinakadulo. Sa hinaharap, tinatanaw ni Lucas ang pagsasanay ng isang malakas na puwersang militar sa ilalim ng pangangasiwa ng kanyang amo na si Dr. Weaver. Sa Terra Nova, sina Taylor at Jim ay nagsaset up ng isang malakas na depensa sa harap ng terminus. Nagtanong si Dunham kung bakit hindi na lang nila sirain ang portal kaya ipinaliwanag ni Malcolm na magbubukas lang sila ng bago sa ibang lugar. Sa lalong madaling panahon ng portal ay nag-activate at ang ika-11 pilgrimage ay nagsimulang dumating. Sa una ay parang mga normal na tao, kasama na ang girlfriend ni Josh. Biglang lumitaw ang isang lalaki na may bomba sa ilalim ng kanyang damit, at ang resulta ng pagsabog ay nagpabagsak sa lahat ng tropa. Maya-maya ay nagising si Jim sa clinic at hindi makita ang kanyang asawa. Naglapad siya sa labas at natuklasan na ang Polonia ay nawasak. Hindi siya pinapasok ng mga gwardya sa opisina at napansin niyang sina Lucas, Weaver, at Mira ang may hawak na ngayon. Sa sandaling iyon ay nahanap siya ni Elizabeth at dinala siya pabalik sa clinic, na nagpapaliwanag na 3 araw na ang nakalipas mula noong pagsabog. Matapos matalo ang mga tropa, nagdala si Lucas ng isang malaking hukbo at napilitang sumuko ang Polonia upang maiwasan ang pagkamatay ng mas maraming tao. Gayunpaman, walang nakakaalam kung nasaan si Taylor. Pagkatapos ay sinuri ni Jim ang kanyang mga anak at nakitang nagdadalamhati si Josh dahil patay na ang kanyang kasintahan. Ang kasunod na nakita niya ay si Washington, na nagsabi sa kanya na ang portal ay nawasak ng pagsabog ngunit ang hukbo ni Weaver ay nagdala ng bago na maaaring pumunta sa magkabilang direksyon.
Ang portal na iyon ay nasira ng isang dinosaur, kaya pinipilit nila si Malcolm na ayusin ito. Pumunta si Jim sa lab at sinabihan si Malcolm na huminto sa pagtatrabaho, ngunit masyadong natakot si Malcolm sa mga kahihinatnan matapos makita ang kanyang lab assistant na pinahirapan at brutal na pinatay. Nang magpakita si Mira upang tanungin si Jim tungkol kay Taylor, nagkunwari si Jim na hindi niya naririnig ang mga ito at sinabi ni Malcolm sa kanila ang pagsabog na naging sanhi ng pagkasira ng utak ni Jim. Sa klinik, inalis ni Elizabeth ang mga bala at shrapnel mula sa mga nasugatang sundalo, nang mapansin niyang lahat ng bala ay may numero sa mga ito. Ipinakita niya kay Jim at napagtanto niya na sila ay mga coordinate ng mapa upang mahanap si Taylor. Naghahanda sina Lucas at Weaver na lumabas upang matukoy ang katayuan ng meteoric ore, na lubhang mahalaga sa hinaharap. Ang mga sasakyan ay biglang hinarang ng isang lalaking naka-wheelchair, na ginulo sila para makalusot si Jim sa isa sa mga trap. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa lambak, na puno ng toneladang meteoric ore. Kailangan lang nilang alisin muna ang wildlife, at si Weaver ay binarilang dinosaur bilang pasiyahan. Habang pinag-uusapan ng mga lalaki ang isang bomba na lilinis sa buong lugar, si Jim ay lumabas at nakipagkita kay Taylor, Mark, Dunham, at iba pang nakaligtas na mga sundalo. Ipinaalam ni Jim sa kanila ang sitwasyon at gumawa sila ng plano. Pagkatapos i-set up ng grupo ni Weaver ang bomba sa gitna ng gubat, nilapitan ito ng team ni Taylor para simulan ng pag-disable nito, na maaaring magtagal. Nakikita sila ni Weaver mula sa malayo at gusto ni Lucas na pasabugin ito para patayin ang kanyang ama, ngunit ipinaliwanag ng mga sundalo na hindi nila magagawa dahil nasa loob pa rin sila ng blast zone. Hindi pinindot ni Weaver ang buton hanggat hindi ligtas si Lucas at sa ngayon ay huli na-disable na ng grupo ni Taylor ang bomba. Nang marinig na nagtagumpay ang kanyang ama, nagalit si Lucas na nagsimulang bumaril ng mga missile sa lambak. Agad na sumakay ang team ni Taylor sa kanilang sasakyan at tumapas na lalong ikinagalit ni Lucas. Pagkatapos ay binigyan ni Taylor si Jim ng tracker bago siya bumalik sa Polonia. Nang makita siya ng mga gwardya, nagkunwaring disoriented siya at nalilito siyang napadpad sa labas ng gate. Iniuwi siya ng mga gwardya at sinabihan si Elizabeth na kung mahuli siyang muli sa labas ng gate, siya ay papatayin. Kinabukasan ay inilagay ni Jim ang tracker sa trap ng kaaway. Ngayon sa tuwing magpapadala si Weaver ng trap palabas, madali silang binabagsak ni Taylor at ng kanyang kapunan. Sa bar, masyado nang natouch si Lucas kay Sky kaya hinampas siya ni Josh ng tray at sinimulan siyang bugbugin. Agad siyang kinalagkad ng mga guard at hinawakan para maibalik ni Lucas ang mga suntok. Tumakbo si Sky para hanapin si Jim, na sumugod sa bar at sinaktan din si Lucas. Pagkatapos ay sinimulan niyang labanan ng mga gwardya, ngunit napakarami nila at nalupig siya. Nahanap ni Lucas ang tracker sa bulsa ni Jim ngunit tumanggi si Jim na sabihin sa kanya ang lokasyon ni Taylor, kaya parehong ikinulong sina Josh at Jim. Gayunpaman, hindi nagtagal ay inilabas si Josh sa ilalim ng kahilingan ni Sky. Dahil hindi pa rin nagsasalita si Jim, kumuha si Lucas ng taser para pahirapan siya. Samantala, pumunta si Weaver sa infirmary upang magtanong tungkol sa ilang kagat ng insekto, ngunit nagsimula siyang sumama pagkatapos bigyan siya ng isang nurse ng iniksyon. Sinabi sa kanya ni Elizabeth na natulupan siya ng larvae ng mga parasito na naghuhukay sa utak hanggang sa mapatay nila ang kanilang biktima. Bibigyan lang niya siya ng antidote kung pakakawalan niya si Jim. Balik tayo kay Jim, patuloy siyang pinahihirapan pero tinanong niya pa rin si Lucas kung bakit galit na galit siya kay Taylor. Ipinaliwanag ni Lucas na noong panahon ng digmaan, ang kanyang pamilya ay nahuli at hinayaan ng kaaway na iligtas ni Taylor ang isang tao, kaya pinili niya si Lucas. Siya ay teenager pa lamang noon at napilitan siyang panoorin kung paano unti-unting pinatay ang kanyang ina sa kanyang harapan. Iniisip ni Lucas na pinagsisihan ng kanyang ama ang pagsilang sa kanya dahil kinailangan niyang isakripisyo ang kanyang asawa para iligtas siya. Ang pagpapahirap ay nagambala ni Weaver na nagsabi kay Lucas na natagpuan ng mga sundalo si Taylor at hinahabol siya. Umalis si Lucas para sumama sa kanila at tinulungan ni Weaver si Jim na makatakas. Sa bahay ni Jim, tinurak ni Elizabeth si Weaver ng gamot na pampakalma at ipinaliwanag na hindi siya kailanman nagbigay sa kanya ng mga parasito na iyon. Madali lang siyang nalinlang dahil siya ay isang hypochondriac. Pagkatapos ay tinulungan ng buong pamilya si Jim na makatakas bago pa man mahuli si Lucas sa kasinungalingan at tumakbo sa bahay ni Jim, at nakitang wala itong laman maliban sa isang natutulog na si Weaver. Di nagtagal ay binigyan ni Washington ang pamilya ng isang mensahe bago ini-activate ang ilang mga pampasabog sa paligid ng kolonya. Habang ang mga gwardya ay nagambala sa pag-check sa apoy, ang grupo ni Jim ay lumabas ng kolonya at iniligtas ng papunan ni Taylor.
Mabilis na nahuli ng mga sundalo si Washington at dahil tumanggi siyang magsalita, pinatay siya ni Lucas. Nang makarating ang pamilya sa kampo ni Taylor, ibinahagi ni Jim ang huling mensahe ni Washington. Alam ni Taylor na tumutukoy ito sa isang mahalagang labanan na kanilang hinarap sa panahon ng digmaan at hinulaan na gusto ni Washington na gamitin ang parehong diskarte. Nangangahulugan ito na dapat nilang sirain ang portal kahit na nangangahulugan ito na hindi na muling makakakonekta sa hinaharap. Sa umaga ay naghanda sila ng isang plano, si Mark at Dunham ay nagbihis bilang mga sundalo ng kaaway at mayroon pa silang isang trap na kanilang ninakaw. Inayos ng isang sundalo ang bombang na disable nila noong isang araw, at binigyan ni Elizabeth ng espesyal na iniksyon si Jim. Nang kumpleto na ang bagong portal, gusto ni Lucas na dalhin ito sa gubat para simulan ang paglipat ng meteoric ore. Si Sky ay nanumpa ng katapatan sa kanya at kinumbinsi siya na isama siya. Habang nasa biyahe ay sinabi ni Sky kay Lucas na alam niya kung paano makikipag-ugnayan kay Taylor at inihinto ni Lucas ang trap habang patuloy na umaandar ang ibang mga sasakyan. Pagkatapos ay lumabas sina Dunham at Mark para kunin si Lucas bilang hostage. Kinuha nila ang ID sa trap ni Lucas at inilagay ito sa kanilang pekeng trap kung saan nagtatago si Jim sa mga kargamento. Ang trap ay matagumpay na pumasa sa inspection at ang kargamento ay ipinadala sa hinaharap. Sa sandaling tumalikod si Sky, napatapas si Lucas sa mga lubid at pinatumba siya. Kasabay nito ay pinindot ni Malcolm ang pangalawang buton na na-install niya para hindi gumana ang portal. Nagkunwari siyang nasira ito ng mga sundalo nang ilipat nila ito at inanunsyo niyang pupunta siya sa Polonia para kumuha ng mga bagong pyesa, umaasang makakakuha ng sapat na oras. Sa hinaharap, ipinakita ni Weaver ang lahat ng mga lalagyan sa mga potensyal na mamimili. Nang makarating sila kay Jim, ginamit niya ang iniksyon ni Elizabeth para magising ang sedated dinosaur na kasama niyang naglakbay. Tumakas si Weaver habang kinakain ng dinosaur ang mga buyer at si Jim ay palihim na kasama ang bomba. Sa sandaling iyon ay natagpuan siya ng mga gwardya at naganap ang isang labanan, kaya kinailangan niyang magtago. Nang napahanap siya ng bagong lugar, tumalon siya sa mga gwardya mula sa itaas at nilingpit sila. Ngayon ay sa wakas ay may install na niya ang bomba at tumakas habang nagsisimulang tumunog ang mga pagsabog sa likuran niya. Sa kabilang banda, nagising si Sky at nakitang wala na si Lucas, kaya ipinaalam niya ito kay Taylor sa pamamagitan ng radyo. Tumakbo si Taylor sa gubat at mabilis na hinanap ang kanyang anak upang simulan siyang bugbugin. Humanga si Lucas na kayang talunin ni Taylor ang sarili niyang anak, kaya sumagot si Taylor na natutuwa siyang patay na ang kanyang asawa dahil mahihiya ito sa naging kalagayan ni Lucas. Sinabi ng umiiyak na si Lucas na hindi niya kasalanan ang pagkamatay niya at nagulat si Taylor, nalaman niya na sa lahat ng oras na ito ay sinisisi ni Lucas ang kanyang sarili. Pagkatapos ay niyakap ni Lucas si Taylor habang humihingi siya ng tawad, ngunit ito ay isang pagkukunwari upang saksakin siya. Nang tatapusin na ni Lucas ang kanyang ama, nagpakita si Sky at pinagbabaril si Lucas. Tumakbo siya para tulungan si Taylor ngunit nang lumingon siya, wala na si Lucas. Sa hinaharap, ang pagtapas ni Jim ay hinarangan ni Weaver. Gayunpaman, ang dinosaur ay nagpakita rin at pinatay si Weaver sa napakalaking bunganga nito. Pagkatapos ay hinabol ng dinosaur si Jim habang tumatakbo siya patungo sa portal. 12 ng mga pagsabog ang nangyayari sa paligid nila hanggang sa nawasak ang mismong portal. Sa kabutihang palad ay nagawang tumawid ni Jim sa tamang oras at muling napasama si Elizabeth. Sa gabi habang nagpapahinga ang pupunan, si Taylor ay nakatanggap ng tawag mula kay Tom, na nagpapaliwanag na ang lahat ng mga sundalo ng kaaway ay umalis sa kolonya. Kinaumagahan ay bumalik ang lahat sa kolonya upang simulan ang muling pagtatayo. Si Mark ay sinusubukang subibayan ng mga trap ng kalaban at ipinaalam kay Taylor na sila ay pumunta sa Badlands, na hindi makatwiran dahil tila wala nang natitira doon. Naalala ni Jim na ipinagpalat nila ang kanyang lalagyan ng isa mula sa Badlands, kaya hinanap nila ang orihinal. Binuksan nila ito at nabigla silang matuklasan ang mga labi ng isang barkong nagmula sa ika-18 siglo. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.